Alam nyo ba ang presyuhan ng mga broiler chickens ngayon ay 55 pesos dito sa Pacifica? Sa Pacifica din po ako bumibili ng feeds. May discount kasi ako dito. Masaya dahil halos followers ko rin yung mga andito. So bumili ako ngayon ng Integra 4000 at Gallimax 21. At meron ding Gallimax 1 para sa mga sisiw. Meron pala akong gustong i-share sa inyo. Ito yung pang-candler natin. Parang ballpen lang po ito. Ito ang hawakan ko. Yan. Kitang-kita talaga yung ugat ng ating mga alagang manok. Sobrang easy lang mag-candle. Nabili ko to sa Shopee, 60 pesos lang. At talagang super effective siya. Tapos yung battery niya is AAA. Tapos isang battery lang yun. Pagka-order ko nito, 1 week lang, dumating na agad. Kapag cellphone kasi yung ginagamit ko, lumalabas yung ibang ilaw. Pero kapag itong candler pen yung ginamit mo, walang masasayang na ilaw dito. Kita nyo naman, no? Sa pagkandil na to, sobrang dami nating itlog na ipapahatch. Out of 222 eggs, meron tayong 187 na may laman at buhay na buhay. Kinaumagahan, magsisimula tayo sa ating province life. Kung saan kailangan natin kumayod para may makain tayo. Kapag may sarili kang negosyo, bawal ang patamad-tamad. Welcome dito sa ating manukan, ang Pulomulok Native Chicken. Ngayon, tatalakayin natin ano yung basic na pag-aalaga ng mga breeders at mga sisiyo natin. Ang mga manok, alam nila kung anong oras sila papakainin. Kasi nga, meron silang body clock. Kapag alas 6 ka magbibigay every morning, masasali sila sa ganong oras. At talagang maghihintay sila sa inyo na bigyan sila ng pagkain. Anong oras ba dapat magbigay ng pagkain sa ating mga alagang manok? Mas maaga, mas maganda. Kasi kapag kumain sila mas maaga pa, mas marami silang magagawang trabaho. No? Marami silang mapuproduce. Ano ba yung ginagawa nilang trabaho? Siyempre mag-mate sila after pagkain, alas 6 pa lang, at tapos silang kumain. Alas 7, magtatrabaho na sila para sa atin. Yung trabaho nila mag-mate, mangitlog, mas marami na napuproduce kapag maaga. Actually, pwede naman na mabigay sa mga manok natin kahit alas 7, alas 8, alas 9. No? Kaso nga lang, yung performance natin, yung kailangan natin para mas marami tayong maproduce. Kasi kapag marami silang napuproduce, mas marami din yung kinikita natin at mas marami yung na-harvest natin. Ang kasunod naman, syempre ang tubig. Kahit wala kang maibigay na pagkain ngayong araw, wag mo lang kakalimutan yung tubig nila. Pinaka-importante yon. Kasi talagang palaging or mahilig talaga sa tubig yung ating mga alagang manok. 2 to 3 times a day dapat mag-change ng tubig dito sa ating mga alaga. Kasi itong mga manok natin, kapag medyo tumatagal na yung tubig or ilang oras na nakatambak doon, kahit medyo malinis pa yan, hindi sila iinom. Kasi pipilian nila yung fresh na fresh. So kapag malaging umiinom yung mga manok natin, mas mabilis sila matunawan and kakain na naman sila. So mas maraming protina yung pupunta sa kanilang katawan at mabilis silang lumaki. Dati, ganitong patubigan yung gamit ko. Kaso nga lang, kapag dumadami na rin yung manok, medyo dumadami na rin ito at medyo hassle itong lagyan ng tubig at linisan. So mas maganda kapag yung pipe na lang, no, para isahan na. Sa pagkain at patubigan, mas maganda meron yung vitamins, no? Kasi tutuka talaga yung manok at iinom. Mas maganda both merong vitamins. Ginagamit kong vitamins pala, King's Vita Plus Animal Feed Supplement at Intenso Plus. Gumagamit din po pala ako ng automatic feeder. Bakit nga ba automatic feeder? Kasi sa ngayon, gumagamit tayo ng powderize siya ng mga feeds. So, hindi yan basta-basta natutuka ng manok kapag nilagay lang natin sa lupa. Actually, pwede namang ilagay sa lupa yung feeds natin. Kasi nga, yung mga manok natin is scavengers. Pero dito sa atin, dahil may sinusunod tayo, meron tayong sanitary permit, meron tayong business permit, so sinusunod natin yung tamang proseso. So, dito natin nilalagay sa automatic feeder para mas malinis tignan kapag meron inspeksyon. At syempre, yung mga ano natin, mga powderized na feeds ay talagang mauubos nila. Sa hapon naman, nagbibigay kami ng pagkain sa kanila alas 3 o alas 4. Bakit nga ba ganong oras? Hindi ba pwedeng alas 5, hindi ba pwedeng alas 6 or dinner? Kapag gabi kasi, medyo mahina po yung paningin ng ating mga alagang manok. So, hindi sila malakas kumain. Kasi nga, medyo mahina na po yung kanilang sense of sight kapag dumidilim na. Kapag alas 3, alas 4 kasi, may pag-asa pa na maubos yung pagkain nila. Kapag alas 5, alas 6, sabi ko nga, mahina na yung sense of sight nila, malaki na yung chance na hindi nila maubos. At yung uubos nun, ay syempre, mga peste, mga daga. No? So, mas maganda alas 3, alas 4 para meron pang oras para maubos nila yung kanilang mga pagkain.
Ang ibang mga breeders, ibang nagmamanok, merong pinapakain, basang feeds. Yun yung wet feeding. Dito naman sa atin is dry feeding. So, merong dry at wet feeding. Halos same lang naman sila no, ng benefits. Sa inyo na lang po kung anong dapat yung susundin. Pero sa akin dito, dry feeding ako dahil gusto ko talagang siksik na siksik yung kanilang makakain. No? Dahil dun din po sa wet feeding, napapansin ko lang, kapag hindi siya nauubos, nagmo-molds. Tapos, dun sa wet feeding, nabubusog yung manok dahil nga sa tubig. Pero, both wet feeding and dry feeding are good. Isa sa pinaka-the best dito sa pagmamanok ay yung pag-harvest ng itlog. Nag-harvest kami dito 3 times a day, morning, tanghali, at hapon. Iniimbak ito 2 to 3 days. After that, niloload sa incubator para magiging sisiw. Yung iba, nag-iimbak ng itlog hanggang 7 days. Kapag lumampas na kasi, marami ng similya yung mamamatay. Sa atin kasi dito, yung practice natin, and based on my experience, no? Kasi nga, halos lahat dito is experience ko. Kapag below 5 days kasi yung pag-iimbak mo, tapos nilod mo siya sa incubator, mas mataas yung hatching rate kumpara doon sa 7 days. Yan. At take note, dito sa itlog, ugalayin nyo kapag nag-iimbak kayo, yung spherical na part is nasa taas. Yung matulis naman na part, nasa baba. Bakit nga ba ganon? Kasi itong ating itlog, meron po itong airspace or air sac dito sa loob, no, sa taas po. Yan. So, kapag bago yung itlog, kahit aalog-alogin mo yan, hindi po yan aalog. No? Sa loob, hindi aalog sa loob. Pero kapag ginanito nyo, after ilang days or pag tumagal, masisira yung kanyang airspace or air sac. So, magbabardon po yan, and kapag inalog mo, may sounds, no? It means hindi na mabubuhay yung kanyang sisiw kasi nga sira na po yung itlog. So ganyan lang po mag-prevent. Yung iba naman kahit ginaganito nila, okay naman. Kasi meron talagang mga itlog minsan na iba kapag ginatito sobrang matibay or kumpara siguro healthy yung kanilang mga alaga. Pero dito kasi sa atin business, no? So talagang kailangan natin secured talaga. So ganito yung setup namin. Pagkatapos maimbak itong ating mga itlog, no? Niloload po yan dito sa ating mga incubators. Meron tayong dalawang incubators dito. Isang setter kung saan doon yung itlog natin from 0 day hanggang 18 days at hatcher naman kapag 18 days to 21 days hanggang mapisa sila or hanggang ma-harvest yung mga sisiw natin. Maisingit ko lang, ang pag-incubate po, mayroong mga calibration na sinusunod. May temperature na tama at humidity or sa tubig natin. So, saan ba makakuha or mapanood yung mga videos na ganon? I-search nyo lang dito sa ating YouTube channel or sa Facebook, lalabas yan kung paano mag-calibrate ng incubator. Ano ba ang mangyayari kapag yung incubator natin hindi na-calibrate ng maayos? Napapansin nyo, marami ang hindi napipisa. Merong mga iba, parang pipisa na pero hindi makakalabas sa itlog. Dahil nga, mali yung calibration ng inyong incubator. Mapipisa yung itlog 21 days or minsan 23 days. Minsan naman kapag sobrang ganda ng pag-calibrate nyo, 18 days pa lang may napipisa na. Meron pong ganon. Itong hinawakan ko is isang barred Plymouth Rock na sisiw. Yan. Bakit napapansin na barred Plymouth Rock? Puti yung ulo niya and barred to. Tignan nyo, barred po yung kanyang pakpak. So, itong sisiw na to, no? Yan, medyo blur natin yung camera. Yan. So, itong sisiw na to, paano ba alagaan? Dapat po na yung brooder nila is medyo close. Bakit sobrang close? Para itong mga sisiw natin hindi po malamigan. At yung kanilang brooding pen, no? Kapag ganun kalaki, katulad sa atin, good for yun, 50 to 80 heads. Trend namin 100, okay naman. Pero medyo siksikan na. Kasi nga, everyday lumalaki yung mga sisiyo natin. So, 0 day to 10 days, doon po yan sa ating brooder. So, dito sa atin, wala pa tayong another set of brooder para sa ating malalaki or 10 days pataas. Kasi nga, nauubos palagi yung mga sisiyo namin dito. So, kapag nag-grower na kami ni Papang, magsistop na kami ng pagbebenta ng mga sisiyo. Siguro magbebenta kami pero kakaunti na lang, limited na lang.
At mapaparami kami dahil nga magpapatay kami ng restaurants. So, itong ating mga sisiyo na to, yung pagkain nila is crumbles. Crumbles, kahit anong brand, basta crumbles, pang sisiyo or chick booster. Pwede po. No? Tapos, itong mga sisiyo na to, sensitive. So, dapat talaga merong rice hull yung kanilang patulugan. Ano ba yung purpose ng rice hull? Rice hull kasi para maganda yung beddings. Napapansin ko, mas okay. Tapos yung mga poops nila dumidikit sa rice hull. No? At walang amoy dahil nga merong rice hull. At saka yung purpose nun, dahil dun sa rice hull, medyo mainit siya. At parang nadagdagan yung init para sa ating mga sisiyo. Kasi itong mga sisiyo natin, wala po itong nanay dahil nga gumagamit tayo ng incubator, which is artificial incubators. Ang vitamins na ginagamit ko sa mga sisiyo natin ay same lang din po sa ating mga breeders. Kasi yung mga breeders natin may maintenance na Intenso Premium and Intenso Power Stag para sa both hens and roosters natin. Dito naman sa mga chicks natin, yung ginagamit natin dito ay Intenso Plus sa tubig nila at King's Vita Plus. Yung King's Vita Plus po kasi, meron po yung probiotics at maraming vitamins. Lahat andun na po. Tapos, doon naman sa Intenso Plus, meron itong CGF or Chlorella Growth Factor. Ito yung mga ginagamit na produkto para papatangkad sa mga bata, sa mga tao. Yan. So, same din po dito sa mga manok natin, meron din pong CGF or Chlorella Growth Factor which is andun sa Intenso Plus. No? Para mabilis yung paglaki nila at tumangkad itong mga alagang manok natin. Kapag matangkad kasi yung mga manok natin at mabibigat, mas marami tayong maaakit na mga buyers. Sobrang daming topic para dito sa alagang pagmamanok. Marami tayong topic sa Facebook and YouTube natin. Kapag meron kang katanungan at hindi ko masasagot, meron yan sa YouTube natin or sa Facebook, isearch nyo lang. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa akin at naka-subscribe, please subscribe din sa YouTube natin and sa Facebook natin. Paki-follow na rin din po. Maraming salamat mga ka-native. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye po!